Tinukso niya si Mark tungkol sa mga video bago ipinakita sa kanya ang ilang personal niyang mga litrato. Nang makita niya ito, nabuo ang isang sexual na atraksyon niya kay Natasha. Mapang-akit namang tinanong ni Natasha si Mark kung gusto niyang makakita ng higit pa dito. Sa simula ng pelikula, makikita ang magbabarkadang naglalakad sa kalye, isa sa kanila ang binatang si Mark. Umakyat sila sa bakod upang makisali sa isang party. Sa kalagitnaan nito, nagtungo si Mark sa isang silid kasama ang isang babae at umaasang may mangyari sa kanila. Ngunit lasing ang babae at ayaw nitong makipagtalik sa kanya, kaya tahimik na umalis si Mark sa lugar. Pagdating sa kanilang bahay, nanood na lamang siya ng mga video ni Mia Khalifa sa kanyang laptop bago siya nakatulog. Kinabukasan, ginising siya ng kanyang ina upang ipaalam na dadating ang kanyang tiyuhin at inuutusan siyang bumangon na upang maghanda. Makikilala natin ang tiyuhin ni Mark na dumating kasama ang kanyang asawa na si Zina na nagmula pa sa Russia. Magkakasama silang naghapunan ng araw na yon. Habang kumakain, napansin ni Mark ang dibdib ni Zina na nagpukaw ng kanyang atensyon. Matapos ang hapunan, ipinaalam ng ina ni Mark na magbabalik na sa Russia si Zina upang ayusin ang naiwan niya roon at sunduin ang kanyang anak na babae. Makalipas ang ilang araw, nagpunta ang buong pamilya sa airport upang sunduin si Zina at ang kanyang anak na babae na nagngangalang Natasha. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Mark at Natasha. Sa mga sumunod na araw, ikinasal ang tiyuhin ni Mark at si Zina. Matapos ang kasal, nagtipon ang lahat sa bahay nila Mark para sa isang salo-salo. Sa utos ng kanyang ina, itinuon ni Mark ang atensyon kay Natasha at inikot siya sa kanilang bahay. Dinala niya ito sa kanyang kwarto at doon sila nagkwentuhan. Dito tinanong siya ni Natasha kung anong ginagawa niya kapag nasa bahay siya at sinabi ni Mark sa kanya na naglalaro siya ng video games at nag-aaral. Tinanong din siya kung nakapagdala na ba siya ng babae doon at kung may nangyari na sa kanila. Nagulat siya sa tanong at sinabi sa kanya na masyado pa silang bata para pag-usapan iyon. Inamin naman ni Natasha na hindi siya nahihiya sa ganitong usapan sapagkat nagawa na niya ito ng maraming beses. Sinabi rin niya na kung gugustuhin ni Mark ay maaari rin nilang gawin yon sa oras na yon. Ngunit, ipinaliwanag ni Mark kay Natasha na ang kanyang ina ay ikinasal sa kanyang tiyuhin at nangangahulugan ito na magpinsan sila. Sinabi ni Natasha na hindi niya iyon iniisip dahil ang kanyang ina ay hindi mabuting tao at nakita na rin siya ng kanyang ina na ginagawa ang bagay na yon sa iba't ibang pagkakataon. Bigla namang natahimik si Mark at hindi na nakapagsalita pa. Isang araw, lumapit sa kanya ang ina at ipinaalam sa kanya na ito ang unang beses na nakarating si Natasha sa lungsod. Hindi niya masyadong kilala ang lugar at wala pa siyang mga kaibigan. Hinihiling ng ina ni Mark na samahan niya si Natasha hanggang sa makahanap siya ng mga bagong kaibigan. Kinabukasan, bumisita si Mark sa bahay ni Natasha kung saan nakausap siya ng ina ni Natasha. Hiniling niya kay Mark na huwag magalit kay Natasha kung may masabi man itong mali. Pinuntahan nila si Natasha sa kanyang kwarto at inutusan ito na maghanda upang mamasyal kasama si Mark. Nagkaroon sila ng maikling pagtatalo at naiinis na hinila ni Natasha si Mark palabas ng bahay. Tinanong siya ni Mark kung bakit galit siya sa kanyang ina. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang hindi gusto ang pagtrato sa kanya ng ina at labis niya itong kinasusuklaman. Sandali silang nagkwentuhan, saka siya inaya ni Mark na sumamang makipagkita sa mga kaibigan. Nagpunta sila sa bahay ni Rufus at pinakain sila nito na labis na ikinatuwa ni Natasha. Pagkaalis doon, tinanong ni Natasha kung nag-iisa lamang ba si Rufus sa kanilang bahay. Ipinaliwanag naman ni Mark na naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Nag-asawa muli ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nasa isang barko at naglalakbay sa buong mundo. Kasunod nito, nagtungo sila sa isang restaurant at doon nagpalipas ng oras. Bago dumilim ay inihatid na niya si Natasha sa kanilang bahay. Bago sila maghiwalay, hiniling ni Natasha na huwag na siyang pumunta sa kanila dahil siya na ang mismong dadalaw sa bahay ni Mark. Kinabukasan, habang nag-aaral si Mark, dumating si Natasha. Pinapasok niya ito at nag-usap sila ng sandali bago nagpa siya na magbisikleta. Nakasalubong nila ang ilang mga kaibigan ni Mark at nakita niyang bumibili ang mga ito ng droga sa kanya. Pagbalik nila sa bahay, inamin ni Natasha na gusto niyang subukan ang droga na ibinibenta ni Mark. Sumang-ayon naman siya at tinuruan siya paano gumamit nito. Hiniram naman ni Natasha ang laptop ni Mark para tingnan ang kanyang social media account, ngunit natawa siya nang makita ang video na pinapanood ni Mark na nakalimutan niyang tanggalin. Tinukso niya si Mark tungkol sa mga video bago ipinakita sa kanya ang ilang personal niyang mga litrato. Nang makita niya ito, nabuo ang isang sexual na atraksyon niya kay Natasha. Mapang-akit namang tinanong ni Natasha si Mark kung gusto niyang makakita ng higit pa dito. Kasunod nito, agad na nagsimulang tanggalin ni Natasha ang mga damit sa harap ni Mark at nagpatuloy na ito sa isang pagtatalik nila sa loob ng kwarto.
Pagkatapos nito, nagsimulang umusbong ang mga damdamin nila para sa isa't isa at naglaan sila ng mas maraming panahon na magkasama. Halos araw-araw silang magkasama at nagtatalik sa iba't ibang lugar. Dahan-dahan namang naramdaman ni Mark ang paglaki ng kanyang atraksyon kay Natasha. Isang araw, ipinaalam ng nanay ni Mark sa kanila na wala ang ina ni Natasha at tiyuhin ni Mark ng buong weekend at inirekomenda niya na manatili si Natasha sa kanila hanggang sila ay bumalik. Nang gabi ding iyon, hindi makatulog si Natasha kaya nagtungo siya kay Mark. Sinabi ni Natasha na masaya siya tuwing magkasama sila at ipinahayag ang pagnanais na manatili roon magpakailanman. Sumang-ayon naman si Mark, sinasabi sa kanya na pwede siyang manatili roon hanggat gusto niya. Kasunod nito, malungkot namang inamin ni Natasha na ang kanyang ina ay nagkasala sa kanyang tiyuhin dahil patuloy pa rin itong nakikipagkita sa ibang lalaki. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Natasha na ipaalam ito sa kanyang tiyuhin, hindi siya nito pinaniwalaan. Makalipas ang ilang araw bumalik na ang mag-asawa mula sa kanilang biyahe. Inutusan ni Zina ang kanyang anak na sumama na sa kanila pauwi, ngunit mariin itong tinanggihan ni Natasha, sinasabing gusto niyang manatili roon. Galit namang ibinunyag ng nanay niya kung bakit ayaw niyang umalis doon, sinasabing alam niya ang lahat ng bagay na ginagawa ni Natasha kay Mark. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at nagkagulo, ngunit nakialam ang ama ni Mark at pinigilan si Natasha. Nakialam na rin ang ina ni Mark at inutusan si Natasha na sumama na pauwi sa kanyang ina. Kinabukasan, bumisita si Mark sa bahay ni Natasha, kung saan ipinaalam sa kanya ng ina ni Natasha na wala siyang kasalanan sa nangyari. Lahat ng ito ay dahil isang spoiled na babae si Natasha na may diangkop na pag-ugali. Ibinahagi niya kay Mark ang katotohanan na marami nang nakarelasyon si Natasha, bata man at matanda. Pagkatapos ay hiniling niya na umalis na si Mark na sinunod rin naman niya. Kinagabihan, nagtungo si Natasha sa bahay ni Mark dala ang kanyang gamit. Sinabi niyang uuwi na siya sa Russia at kung gusto niya ba na sumama. Nanatiling tahimik si Mark, hindi nagbibigay ng sagot. Ipinaalam niyang nakipaghiwalay na ang kanyang ina sa kanyang tiyuhin. Ito ay dahil may nangyari sa pagitan niya at ng tiyuhin niya na nasaksihan ng kanyang ina. Inamin ni Natasha na sinadya niyang magkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin dahil gusto niyang protektahan ito mula sa mapang-abuso niyang ina. Patuloy namang tahimik si Mark at pinapasok na lamang muna siya sa kanilang bahay upang doon magpalipas ng gabi. Kinaumagahan, dahil hindi maaaring manatili si Natasha sa bahay ni Mark, binigyan na lamang niya ito ng pera upang matiyak na hindi siya magkaroon ng anumang problema saan man siya mapunta. Tahimik namang umalis si Natasha na dala ang kanyang mga gamit. Nasasaktan man ay wala nang iba pang pwedeng gawin si Mark kundi pagmasdan siya habang papalayo. Sa bahay nila, may mga pag-uusap tungkol sa diborsyo ng kanyang tiyuhin at ang mga posibleng dahilan sa likod nito. Samantala, alam ni Mark ang buong katotohanan, ngunit pinili niyang hindi ito ipaalam sa sinuman. Nakatanggap naman si Mark ng ilang tawag mula sa kanyang kaibigang si Rufus, ngunit binaliwala niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita si Mark sa bahay ni Rufus, at laking gulat niya nang malaman na doon nakatira si Natasha. Sinabi ni Rufus sa kanya na ilang beses niya siyang sinubukang tawagan upang ipaalam ang tungkol kay Natasha, ngunit hindi niya ito sinasagot. Samantala, nakatitig lang sa kanya si Natasha, at tila nag-aalangan. Sa sandaling yon, napagtanto ni Mark na ang nararamdaman nila sa isa't isa ay walang iba kundi panlilinlang lamang. Galit na kinuha ni Mark ang kayang bisikleta at umalis sa lugar. Walang magawa si Natasha kundi ang titigan siya habang papaalis. Pagbalik sa bahay, tahimik na inalala ni Mark ang kanyang mga karanasan kasama si Natasha at doon nagtapos ang pelikula. Tulungan mo kaming mapalago ang channel na ito. Mag-subscribe para sa mga kasunod pang mga video, ayon ang notification at mag-iwan ng like at komento. Salamat sa panonood.